Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magandang araw po at welcome pong muli sa Alagang Amosoup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosoup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amosoup para sa mga miyembro at dependents ng ating unyon. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga modern day heroes po natin. Siyempre, nagfi-feature din po tayo dito ng mga natatanging inspirational seafarers natin. Ang Alagang Amosoup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout-out, syempre, sa mga miyembro po ng Amosoup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amosoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amosoup. Ang ating episode po ngayon na may temang A Young Seafarer's Voyage of Perseverance and Gratitude. Ating makikilala ang isang young seafarer na nagpapatunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagkilala sa mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay, posible ang pag-abot ng mga pangarap. Siya ay alumnus ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP at isa sa mga kabataang mandaragat na nagsisilbing inspirasyon sa kanyang henerasyon mula sa pagiging eskolar hanggang sa pagtupad sa kanyang mga pangarap na makapaglayag bilang opisyal ng barko. Ibabahagi niya ang kanyang kwento ng pagsusumikap, sakripisyo at tagumpay. Pakinggan natin ang kanyang inspirasyon at paglalakbay bilang isang young seafarer. Let us all welcome to Alagang Amosoup, Third Officer Edson Orlingad. Welcome to Alagang Amosoup. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's been an honor po. Batiin mo naman ang iyong pamilya, ang iyong mga kabaro. Yes, hello. Magandang araw po sa mga nakikinig sa Radyo Pilipinas ito sa Alagang Amosoup. Sa aking pamilya mula sa Dinalupihan, Bataan, sa aking mama, papa, kapatid at kuya. Magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa imbitasyon namin, Edson. Okay, so let's jump right into our discussion today. Pwede bang ikwento mo lang sa amin kung ano yung background mo, ano yung naging motivation mo para mag-pursue ng isang maritime career? So, ayun po, I've graduated po sa Maritime Academy of Asia and the Pacific Class 2024, second batch. And sa pagpurso ko po ng maritime career, aside from the opportunities po na kaya pong ibigay ng maritime industry sa amin, is also nakita ko po dun yung kayang ibigay para sa pamilya namin. Siyempre, usual na po sa mga marino, yung kayang ibigay ng maritime industry ng iba't ibang klaseng opportunity para mayahon sa buhay yung pamilya nila. Like ako po, bilang isang breadwinner na makakonsider ko sa family namin. So I think, doon ko po nakita kung bakit po ako nagpurso ng maritime career. Panganay ka ba? Gitna po ako. Gitna. Ilan ba kayo magkakapatid? Bali, 3 po kami. And yung kuya ko po, which is a breadwinner in his time naman po before. And I think it is my time naman na to give back. Yes. And to become a breadwinner naman sa family namin. So, ayun po yung story. Dakila, no? Talagang inoffer mo yung sarili mo to serve your family, to provide for your family. Yes, na I'm sure proud na proud sa'yo yung parents mo. Yes po. So, you mentioned, no, that your family experienced challenges growing up. Paano yung mga karanasan na yon? How did those experiences shape your character and drove you to succeed? Bali po, noong mga panahon na yon,
nakaranas po kami ng mga pamamaliit, pangungutya ng ibang mga tao na akala nila hanggang doon na lang kami. Pero gusto ko pong ilahad sa mga katulad ko rin na dati na nangangarap lang. Ngayon, nakakamit ko na yung mga pangarap ko nang dahil din sa tulong ng mga taong naniwala behind nung mga dreams ko. So, yung story po na yun is parang naging strength ko po siya. I did not take it as a negative side din po ng mga sinasabi po ng mga tao sa amin. And naging strength ko lang din po siya as fuel to do more and be more din po para sa pamilya namin. And I'm sure you really felt for your parents because they were trying so hard Yes to po. raise They you. were number one reasons kung bakit po ako nandito sa industry na ito. Ilang taon na ba yung mga kapatid mo? So, yung kuya ko po, graduate po siya dati ng computer technology. And ngayon po, may sarili na rin po siyang pamilya. And meron po akong kapatid na bunso na babae na second year college po sa ngayon as accountant. Wow. So, 3 po kami ngayon. Ako po yung nagtatrabaho po ngayon para sa pamilya to provide and also to give back to my family. And also to inspire din yung kapatid ko na babae na pag-usayan din niya yung pag-aaral niya just like what I did. So, sabi ko nga, if hindi ko ginawa yung mga bagay na ginawa ko noon, so sino? At sino ang gagawa para sa pamilya namin, hindi po ba? So, parang binrake ko yung chain, binrake ko lahat yung barriers para lang makakapag-pursue sa seafaring ko po ngayon. Meron ka bang naging role model kaya seafaring yung napili mong track? Meron ka bang tito o kamag-anak? Actually po, as a role model, I can consider my father as my role model. Hindi siya sea-based, just like I am today. But land-based po siya before. He served sa company nila for almost 35 years sa Saudi. And then, OFW yes ang po. daddy mo. And then, nung nakita ko po yung opportunity nung MAAP, nung nalaman ko po na, yes, pasado po ako pa. And pwede ka nang umuwi. Since yun nga po, alam naman po natin na si MAAP is a scholarship opportunity po yung pinoprovide po nila sa mga katulad namin na hindi rin naman kayang makapag-aral sa kolehiyo. So yung pinto po na nagbukas po na yun para mapauwi ko po yung magulang ko sa Pilipinas at mailaan po niya yung panahon po niya dito sa amin, kasama namin. So because of your scholarship sa MAAP, yun yung Yes naging po. rason kaya nakauwi yung papa mo. Pinush ko po si Pinush father mo. na umuwi. Talaga, nakakatuwa naman. Opo. Talagang ikaw yung nagsabi na umuwi ka na, I got this. Kasi Parang alam ganun. naman po natin na sa land base or ayun po, specifically sa Saudi Arabia po siya nagtrabaho as industrial painter. Yung uwi po niya noon 3 or 5 years bago po siya makapagbakasyon. 5 years? Yes po, mostly ganun po yung nangyayari. Hindi siya same sa amin mga nagbabarko na ano lang, 6 months or maybe 9 months or less than a year. So I think yun po yung nakapag-push sa akin kung bakit nagiging matibay din po ako sa pagbabarko na aside dun sa homesickness, kaya natin siyang i-endure. Kasi kinaya na ng iba, bakit hindi Kinaya ng natin papa kakayanin? mo. Kaya sinasabi mo na naging role model. Yes. Hindi ko ma-imagine yung 5 years na hindi mo makikita yung pamilya mo. Yun po yung situation Grabe dati. yung sakripisyo niya. And I can just imagine yung pangungulila nyo. Syempre, miss na miss nyo yung papa Number nyo. 1. Happy Father's Day po pala sa mga Oo. ama ngayon. So, sakto siya. Yun po. Ganun pala ang sitwasyon nyo dati. And hindi pa naman uso nun yung mga meron ngayon na Facebook or Opo. so talagang sulat lang, ganun ang means of communication nyo. And yung mama nyo, talagang siya yung nagstay sa inyo at nagpalaki sa inyo. Yes po. Habang- And tumayo na rin as mother and father. So, Happy Father's Day din kay mother. So, yun po. Grabe, nakakabilib naman yung parents mo. They raised a well-rounded man na talagang yung character mo, no? And I'm sure sa MAAP, mas lalo mo pang nakilala yung sarili mo. Yeah. Mas lalo mo pang napalakas yung mga strengths mo as an individual. Can you tell us about your experience naman sa MAAP? So, MAAP taught us how to become a disciplined person, how to communicate and get along with others professionally, since yung trabaho po namin is to become a professional also, seafaring. And ayun po, and to become a persevere person, because ayun nga, I've been to
many struggles before. And ayun po yung ginamit ko talaga, yung mga tinuro ni Maap bago pa man po yung nangyari sa buhay namin. So, si Maap po yung nag-mold sa amin how to become those kind of person po talaga. Siyempre, under the leadership of Vice Admiral Yes po. Santos, na parang tatay nyo rin Yes po. doon sa academy. Oo, nakakatawa nga yung, yung community doon sa Maap eh. Yes po. Every time we go there, actually, tuwang-tuwa kami sa mga kadete. Iba talaga yung training, no? Iba Yes yung how the academy shapes you, Yes po. molds you into a better, even better Yes po. individual. That's why forever grateful po kami magmula po kay Pres at sa bumubuo po ng Maap at Amosop. So, Maap talaga yung first choice mo. Actually, napabuntong hinanga po ako malalim eh. No? Actually, yung first choice ko po talaga na career path is yung pagiging piloto. Since Okay. alam naman po natin na is yung pilot sa aviation po is kind of bit expensive po sa side para sa aming mga hindi naman ganun may kakayanan na mag-aral ng kolehiyo. So, ayun po talaga yung first ko. But then, nakita ko po yung path ng maritime aside po sa aviation. Kaya nakita ko po na ayun po yung pwedeng makatulong sa akin para makapagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Ayun po. So, ikaw yung isa sa pinaka naunang maging opisyal sa batch ninyo. Talaga bang when you finally graduated and eto na nasa real world, sabi nga nila, di ba? After you step out of the four walls of the four corners of the institution. Talaga bang inano mo sa sarili mo na may timeline ka ba sa sarili mo na dapat by this time ma-promote na ako? May ganun ka bang planning ahead of you? Actually, meron po tayong plano as a person sa mga sarili natin. Pero, ayun nga po, we just pray and believe and have faith lang din sa kung ano yung ilalaan sa atin ni Lord, yung ilalatag niya sa buhay natin. So, ang nangyari po is, ang inakala ko po is mag-ratings muna. As syempre, step by step. Then after mag-ratings, officer na tayo after. So, ang nangyari po sa akin, I graduated year 2024. Nag-shipboard training po ako year 2022 to 2023 as deck cadet. Tinuloy ko rin po siya sa OCA just to fulfill the requirement po to become an officer after I graduated. So, after po nun, nag-deck trainee officer naman po ako sa under pa rin po ng same company na binigay din po ng program nung company po namin. And unexpectedly, yung offer po na yan ng cadetship program po nila sa Navios, is yung specific principal ko po. Ayun po yung naging daan para maging officer po ako ngayon. Ayun po. Did it come as a surprise for you na parang ang bilis ko? Actually, yun po yung naging unang reaction ko. And also, grateful na lang din po ako. Blessing. Yes Oo. po. Actually, more than kung ano pa po yung inilaan ko po na plano para sa sarili ko. Higit pa po doon yung binigay para sa akin. So, talagang grateful Praise God. lang po ako sa lahat ng mga tao behind. So, I think, ayun po talaga isa sa dahilan kung bakit nagpapatuloy po ako para makapag-give back lang din sa kanila. Ayun po. So, I'm sure sobrang nakaka-inspire yung story mo, no? Very heartwarming. Pero I'm sure hindi naman laging smooth sailing, Yes hindi po. ba? Ano yung mga mako-consider mo na mga challenges na naranasan mo na talagang tumatak sa'yo, na talagang naging, kumbaga, turning point in your career? So, nasabi ko po kanina na there were some people who were trying to belittle us. Same as on board. Not verbally na sinasabi na hindi mo kaya yan. Hindi nila makikita yung capability mo or hindi mo kaya yung responsibilidad na yan. Pero, ayun nga po, ginamit ko yung mga words, I mean yung mga actions na nakikita ko po sa kanila na ang akala nila ay hindi ko kaya. Pero, kinaya ko siya at pilit ko pong kakayanin para nga sa pag-abot ng mga pangarap namin sa buhay ng mga pamilya namin. So, yung mga challenges na yun na pagbibilitan nila kasi nga alam naman natin na sa maritime industry, marami sa amin na naka-experience na katulad ko na from cadetship na kadete, naging officer. So, nagsasabi sila na kulang pa yung experience mo.
So parang hindi ka pa sapat, hindi ka pa hinog, yung term na hinog. So ayun po yung madalas kong na pagmamasdan or even sa social media nababasa, pero hindi po ako nagpasakop sa ganon. Hindi ko siya tinake as negative na naman sa sarili ko. So I take it positively. Ginamit ko lang din po siya uli as a fuel para magpatuloy, and praise God, kinaya ko po siya. Ganda ng ng mindset mo. Thinking mindset po Oo. talaga. It's Kailangan. It's all in the mind. How do you do that? Kasi syempre, lalo na sa social media, it's so full of negativity. Totoo po yan. And dagdag pa yan, I'm sure on board, syempre, nandun din yung kultura na, ay, bata nga to. Parang, syempre, iba yung effect nun sa'yo emotionally, mentally. How do you overcome those kinds of mga criticisms or yung mga negativity na hina-hurdle against you? Siguro po ako, just being kind na lang din siguro sa mga tao na nakapaligid sa akin. Since ayun nga po yung kailangan natin sa pagbabarko is yung marunong ka sana makisama. Like, hindi naman yung pakikisama na if-fake mo lang just to get along with them. Be true to yourself. Kung how you get along with others. Kung ikaw yan talaga. So makikita rin naman nila yan kung tunay ka ba or hindi na nagpapakatao para sa kanila. Aside from being kind is also be grateful na lang din. Tayo bilang mga Pilipino, bihira sa atin yung mapagbigyan ng pagkakataon sa murang edad na from kadete magiging official kaagad. So, kailangan lang nating ma-appreciate yung mga ganong pagkakataon bilang isang mamamayang Pilipino rin na meron tayong opportunity na nagbubukas para sa atin, hindi lang para sa ibang lahi. So, ayun po. Hindi, nakaka-proud kasi syempre, Yes po. 'di ba? Filipino represent. Yes. And this is not just about myself lang din naman po. We represent our country also. Yes. That's So, true. yun po. And ano yung siguro kasi maraming i-inspire ngayon sa mga listeners natin na wow, young officer na talaga namang who made a name for himself and tuloy-tuloy yung progress. I'm sure you want to be a captain someday. And talagang Yes po. konting years na lang di mo mamamalayan, nandiyan ka na sa pagiging kapitan. Pero ano yung mga advice na maibibigay mo sa mga kabataan na gustong sumunod sa mga yapak mo? Lalo na ngayon kasi talaga it's all in the mind. Malaking bagay yung mental health. Yeah. Oo. Ano yung mga siguro yung mga learning experience mo rin that you want to share, at saka yung mga tips or advice mo? Yan. So, ang masasabi ko lang po sa kanila is just never give up. Ito naman po itong gasgas na word na to, pero totoo po ito. And don't lose hope and faith in God also. And yung isa po sa naalala ko lang dyan po sa tanong na yan is yung sa sinabi ni Uncle Ben sa Spider-Man, since malapit na rin yung Spider-Man, with great power comes with great responsibility. So, wag nating i-take for granted yung porket binigay na sa atin, like magsasettle na tayo, like magiging komportable na tayo sa kung anong meron tayo ngayon. So, keep pushing, keep praying, and just do what you do. And hindi naman natin hawak kung ano yung panahon ngayon. Maraming mga opportunities na pwede magbukas para sa'yo, at meron din naman na pwede magsara. So, just be prepared. And also, ayun po, just give back sa mga tao na tumulong sa'yo behind your success. And you can consider yourself as a successful if you are already contented na rin naman na po kung ano sa tingin mo yung ginagawa mo sa buhay mo, di ba? Di mo na kailangan naman na maging presidente ng Pilipinas o kung sino ka man na sobrang taas. Pero yung kapag kontento ka na naibibigay mo yung puso mo para sa mga mahal mo sa buhay, I think ayun, doon ko po ma-define yung tunay na success sa buhay ko. And sana sa mga listeners din po natin, ma-apply din nila sa buhay nila. So, ayun. Ang ganda nun, yung gratitude, contentment, hindi ba? Yung be present, di ba? Where you are, and just minsan kasi nawawala yung awareness natin na wow, ang dami ko na palang nagawa. Di ba? Parang ang dami ko na palang na-touch na lives, ang dami ko na palang na-accomplish na hindi ko naisip na ma-accomplish ko before. Yes po. Hindi Totoo po ba? yan. Parang you'll be surprised. And hindi ka ba ever na-overwhelm? I think never naman. Dahil tinuro naman na sa akin ng mga magulang ko na maging humble lang din all the time. So I think
yung overwhelm na salita is never ko pang na-experience. Like, yun na yun. And just being grateful lang din sa lahat ng mga pagkakataon na humihinga tayo, nabubuhay tayo sa araw-araw. Mayroon tayong ganitong trabaho. And marami sa mga mamamayang Pilipino na gusto yung magkaroon ng ganitong trabaho katulad natin na hindi na pagbibigyan ng pagkakataon. So, I think ayun po yung nakakapag-keep po sa akin how to become humble person na po talaga. Very grounded, no? Oo. Talagang pag nakakatuwa kasi malumanay the way the way you carry yourself. Talagang yung literal na grounded, na well-grounded and humble. And I'm sure your parents are very proud of you. And MAAP and AMOSUP are very much proud of you. Our President, Dr. Oka, and Vice Admiral Santos always, always talk about how MAAP graduates are making their own mark, no, in the industry, na talagang yung mga feedback ng mga principal po ng mga graduates ng ating Maritime Academy of Asia and the Pacific, laging maganda po ang feedback. Kaya thank you so much for keeping. No, thank you. Kasi kayo yung kumbaga kayo yung basihan eh. Yes. MAAP is able to Center of Excellence nga ang MAAP, hindi ba? And na-recognize siya hindi lang sa Pilipinas, hindi lang sa region, sa Asia Pacific region, pero sa buong mundo. Worldwide, and it's not just about of course, we know that MAAP has spectacular programs na nakakasabay talaga sa mga trends in the maritime industry. And of course, yung engagement niya ng institution with the stakeholders all over the world, ensuring na yung mga kadete ay mai-empleyo sa maayos na mga kumpanya, na may proteksyon ang mga seafarers. Pero ultimately, ang nagkikeep ng reputation niya na maging strong, na maging well-trusted ng mga ship owners ay yung mga produkto, yung mga graduates ng ating institusyon. Kaya we really owe it to you and we're always proud of you. Kaya nga, favorite namin yung picture kayo dito because we want to show not just the Philippines but the world yung kung gaano po kagagaling ang mga Pilipinong mandaragat natin. Ayan, kaya maraming salamat. Isa kang inspirasyon and I'm sure marami sa mga listeners natin ngayon ay puno ang heart nila para i-pursue itong career na to dahil sa iyo. I hope. yung kapatid mo, hindi mo ba babae yung accountant, no? Accountancy ang kanyang Pero meron ka bang mga pinsan or mga kamag-anak na dahil sa'yo gusto na rin mag-seafarer? Wala pa naman po akong na-receive dahil mga bata pa naman po yung mga pinsan, ganyan. Pero I think sa community namin, I don't know if they were inspired by me, but meron na rin naman na po na nagpo-pursue ng MAAP, mga ilang-ilan. And ako rin po isa sa mga nagpo-push kapag may mga nagme-message po sa akin, tinuturuan ko, punta po kayo sa maap.edu.ph, ganyan. Check nyo po yung mga qualifications and kung kailan po yung examinations nila. Entrance exams. You can check there po. Parang ambassador, di ba? Kayo na rin yung nagiging ambassador ng MAAP. Kasi kung di rin naman po dahil sa pag-share ng mga iba dati, hindi ko rin po makikita kung nasaan si MAAP. So, ganun din po yung ginagawa ko po ngayon. We share. Nakabalik, taga doon ka no? Taga Bataan. Bataan po. Every time ba you get to visit or to say hi to... Actually, I've been there po recently nung graduation po nitong recent class na graduate. Yes po. Umattend po ako. So, parang nag-reminisce din po yung time po namin. So, yun po. Nakakatuwa lang din panoorin na hindi na po ako yung nakatayo doon. Ako na po isa sa mga nanonood. Yes po. Naalala mo yung, nag-flashback yung yes po. sarili mong graduation. Ayun po siya. Ang bilis ng panahon, no? Ang bilis nga po sa 2024. That was 2 years ago. Tapos ngayon, third officer. Pumasok po kami, pandemic. Oo nga. Kasama ka dun sa batch na yun. And now, medyo okay na ang natin. So, I think, mabilis talaga ang panahon. Ang bilis talaga. We just get along with it na lang din po talaga. And I'm sure, moving forward, syempre, the responsibilities on your shoulders will be bigger and kasi sabi mo nga, with great power comes great responsibility. So pero I'm sure with your training and with the kind of person that you were molded to have become, I'm sure na konti na lang siguro mga 2 years
We do hope and we do pray. Oo, ay makakamit mo na yung, sabi nila yung pinnacle of your career. Ayan. You have dami mo pang years ahead of you. And sabi nila ngayon, ang pinakamalaking challenge ay AI. Yes, po. Yes, po. Oo. Ano ba yung masasabi mo sa mga ganyang development sa industry? So I think si AI, wag lang natin siyang i-abuse yung sa kung anong kaya niyang gawin. Like, gamitin natin siya sa ano sa tingin natin na pwede tayo mag-improve pa. And wag natin siya totally 100% mag-rely tayo sa kung anong power ni AI. Kasi iba pa rin tayo mga tao. So I think hindi naman din siguro 100% mawawala yung mga marino na katulad natin through AI. And hindi naman din mangyayari na 100% si AI na lang ang magtatrabaho sa maritime industry. So wag tayong masyadong magambala doon. Kasi tayo pa rin ang workforce ng maritime industry. Of course, oo, 'di ba? Sabi nila the human element Yes, will always be there. It's just a tool. Yeah, wag tayong masyadong mag-abuso sa gamit ng AI. So just always familiarize yourself, Yes. 'di ba? Magbasa at yung awareness no sa mga developments. Pero at the end of the day talagang the human element, yung seafarers pa rin talaga ang heart and soul Ng ship. 'di ba? Sabi ng iba lifeblood, sabi 'di ba ng iba heart, 'di ba backbone of shipping kasi totoo. Hindi tatakbo ang global shipping, hindi dadaloy ang world trade, 'di ba? Ang global supply chain kung wala pong mga seafarer. Ayan. Totoo po. Ayan, so Third Officer Lingad, final message na lang sa mga listeners natin at saka sa mga family mo, mga kaibigan mo na nakaantabay sa atin. Ang masasabi ko lang is maraming salamat sa mga taong nagtitiwala sa mga katulad namin na kaya namin. So kung kaya ng iba, kaya ko, kaya mo rin. So wag lang tayo mawalan ng pag-asa sa buhay. Just be patient and don't lose hope lang din naman. And just to be grateful lang talaga sa araw-araw. And ayun nga, i-represent natin yung ako, nirepresent ko yung family ko before sa MAAP. Ngayon naman, nire-represent ko na hindi lang yung family ko, kundi yung buong sambayan ng Pilipino na din. So, I think, sana, ma-inspire yung mga katulad ko dati, ng mga nagsisimula pa lang at gusto mag-pursue ng maritime career. No, wag silang mawalan ng pag-asa. Hindi naman sarado ang pinto sa mga katulad nila na walang kakayahang mag-aral sa kolehiyo. Bukas at bukas ang pinto. Hindi man maaari sa seafaring, may iba pa ng mga opportunity na pwede magbukas para sa kanila. So just keep striving and never give up. Never give up. That's the core message. Never give up. All right. Thank you so much. Ayan, sa inyong mga screens po, nandiyan naman ang AMOSUP contact center details natin ng telephone, mobile, globe, and smart numbers para kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa mga service units ng AMOSUP at even sa MAAP ay pwede po kayong tumawag sa mga numerong yan. Meron din po tayong AMOSUP official Facebook page at AMOSUP official Facebook group kung saan po natin pinupost sa mga announcements tungkol sa ating union at sa iba't iba po nating mga service units sa iba't ibang mga provincial branches. Andyan din po ang AMOSUP official YouTube channel kung saan po ina-upload ang mga episodes dito sa Alagang AMOSUP. And for more information about our union and our programs and welfare services, punta lamang po kayo sa www.amosup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din po tayong nakatalagang AMOSUP help desk para sa inyo. Maaari po kayong makipag-ugnayan sa helpdesk at amosup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan po at ang ITF Seafarers Support at ITF Manila.
Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Ms. Susan Aizon, Milo Junela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas at ang ating kaamosop na si Lara San Juan. Maraming salamat, Third Officer Edison Lingad. Thank you po. For sharing with us your inspiring journey. Ang inyong kwento ay patunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagpapahalaga sa mga taong naging bahagi ng ating tagumpay, walang pangarap na hindi maaabot. Naway magsilbi itong inspirasyon sa ating mga kabataang nangangarap at sa ating mga kapwa mandaragat na patuloy na nagsusumikap para sa mas magandang kinabukasan. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSOP na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSOP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AMOSOP. All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AMOSOP dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.